Walang arena. Walang mga ilaw na tumatagos sa usok. Walang kampana na naghihintay na. Tumutunog. Umaga pa lang sa General Santos City. Sa edad na 40 #39, T-Pito, nagising si Manny Pacquiao sa lugar na nakilala niya. Bago pa man siya makilala ng mundo. Bago ang mga cinturon. Bago ang mga headline. Bago ang pangalan ay naging mas mabigat kaysa sa lalaking may hawak nito. Hindi siya pagdiriwang ng Jensen tulad ng ginawa ng Las Vegas noon. Hindi. Ito umaawi. Hindi ito humihingi ng kadakilaan. Naalala siya nito bilang isa sa sarili nitong. Iyan ang nagpapaiba sa karawang ito. Hindi dahil sa nag-40 #39, T-Pito si Pacquiao, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ang bilang ay hindi na parang countdown, parang isang paghinto. Isang sandali kung saan ang buhay ay hindi na sinusuka sa mga round kundi sa presensya. Minsan, ang bawat karawan ay nilamon ng mga training camp sa pamamagitan ng pagbawas ng timbang, sa patuloy na pagmamadali ng pagpapatunay ng isang bagay sa mundo. Ang oras ay isang kaaway noon, isang bagay na dapat malampasan, isang bagay na dapat mangibabaw. Itinayo ni Pacquiao ang kanyang alamat sa pamamagitan ng pagtangging bumagal. Ngayon, ang oras ay nasa tabi niya. Sa Jensen, ang mga umaga ay hindi humihingi ng kadakilaan. Humihingi sila ng isang routine. Pamilyar na mga kalye, pamilyar na mga mukha, ang parehong simoy ng dagat na dating nagdala ng mga pangarap ng isang gutom na teenager na natutulog kung saan man siya makakita at naniniwala na ang pakikipaglaban ang tanging paraan pasulong. Ang batang yon ay nagnanais ng pagtakas. Ang lalaking ito ay bumalik na, at ang pagbabalik na yon ay mas mahalaga kaysa sa anumang sismis ng pagbabalik. Dahil hindi ito si Manny Pacquiao ang kampiyon na mag-40 #39, T-Pito. Ito si Manny Pacquiao ang ama, tumatanda sa lugar na humubog sa kanyang gutom. Ngunit hindi na kailangan ang kanyang sakripisyo. Nakikita pa rin ang mundo si Pacquiao sa pamamagitan ng mga highlight reels, sa pamamagitan ng mga knockout, sa pamamagitan ng mga sinturon na nakasalansan na parang patunay. Ngunit ang Jensen ay may nakikitang ibang gana. Nakikita nito ang isang lalaking hindi na kailangang tumakbo. Isang lalaking ang pamana ay hindi na gumagalaw, kundi sa alaala. Tahimik ang transisyon na iyon. At ang mga tahimik na transisyon ang pinakamahira. Ginugol ni Pacquiao ang halos buong buhay niya sa ingay, mga pulutong, kritiko, inaasahan. Bawat desisyon ay sinusuri. Bawat paghinto ay binibigyang kahulugan bilang kahinaan. Kahit ang pagretiro ay parang maingay, dahil tumanggi ang mundo na mawala siya. Ngunit ang pag-abot sa edad na 40 #39, T-Pito sa Jensen ay nag-alis ng ingay. Dito, hindi siya tinatanong tungkol sa mga pound-for-pound list. Tinatanong siya tungkol sa pamilya, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagiging naroroon, tungkol sa simpleng responsibilidad ng pagiging nasa tahanan. At doon nagsisimula ang tunay na kwento. Dahil ang kadakilaan ay hindi ka inihahanda para sa katahimikan. Ang katahimikan ay nagtatanong ng mga tanong na hindi kailanman ginagawa ng mga sinturon. Sino ka kapag walang nakatingin? Sino ka kapag wala nang natitirang habulin? Sino ka kung hindi na kailangan ng mundo na maging pambihira? Sinasagot na ni Pacquiao ang mga tanong na iyan ngayon, hindi sa mga panayam, kundi sa mga pagpili. Sa kung paano niya ginugol ang kanyang mga araw. Sa kung saan niya pinipiling tumanda. Sa kung ano ang dapat nilang pinahahalagahan upang protektahan. Ang Jensen ay hindi isang backdrop. Ito ay isang pahayag. Sinasabi nito, hindi ko kailangan na malayo sa pinanggalingan ko para lang maramdaman kong kumpleto ako. Bihira iyan para sa mga lalaking nakatakas sa kahirapan sa pamamagitan ng kadakilaan. Marami ang hindi na bumabalik, hindi nang lubusan, hindi nang tahimik. Ang nakaraan ay nagpapaalala sa kanila ng takot, ang gutom, ng kahinaan. Bumalik pa rin si Pacquiao. At ang pagbabalik na iyon ang siyang nagbabago ng lahat. Sa edad na 40 #39, T-Pito, daladala ng kanyang katawan ang bawat pamilyang kanyang takbo, literal at metaphorical. Ang mga digmaan ay naroon pa rin, nakasulat sa mga kasukasuan at reflexes. Ngunit gayon din ang iba pa, ginhawa. Iginawad na ang pasanin ng pagiging kampiyon ni Manny Pacquiao ay sa wakas ay lumuwag na ang kapital nito. Dito, hindi inaasahang magiging mabilis siya. Inaasahang magiging doon, at maaring iyon ang pinakamahirap na papel na ginampanan niya. Dahil simple lang ang pakikipaglaban kung ikukumpara. Malinaw ang mga patakaran. Magsanay,
Lumaban. Manalo o matalo. Subukan muli. Walang aklat ng mga patakaran ng buhay pagkatapos ng kadakilaan. Walang grupo ng mga taong magsasabi sa iyo kung kumusta ka. Ang pag-abot sa edad na 40% #30 T7 sa bahay ay nagtutulak ng katapatan. Pinipilit nito ang pagtutuos sa oras hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang kasama. Dati, ang mga kaarawan ni Pacquiao ay minarkahan ang kaligtasan. Isa pang taon na nalampasan niya ang pagbagsak. Isa pang taon na pinatunayan niyang mali ang mga nagdududa. Ang isang ito ay nagmamarka ng ibang bagay, pagtanggap. Pagtanggap na ang singsing ay hindi na tumutukoy sa kanyang halaga. Pagtanggap na ang kanyang presensya ngayon ay mas mahalaga kaysa sa kanyang paggana. Ang pagtanggap sa pamana na iyon ay hindi na kailangang ipagtanggol. Kung ito ay nabuhay na, hindi ibig sabihin na wala na ang mandirigma sa kanya. Nangangahulugan ito na ang mandirigma ay hindi na nag-iisa. Isa na siyang ama ngayon. Isang anak na muli ng Jensan. Isang lalaking ang pangalan ay hindi na humihingi ng paggalaw. At ang pagbabagong iyon ay malalim. Dahil ang pinakamahirap na transisyon para sa sinumang alamat ay hindi ang pag-aaral kung paano manalo. Ito ay ang pag-aaral kung paano manatili. Manatiling nakauga. Manatiling kasalukuyan. Manatiling tao kahit na ginawang mitolohiya. Sa edad na 40% #30 T7, walang hinahabol si Manny Pacquiao. Pumipili siya. Pagpili ng tahanan kaysa sa mga ayena. Pagpili ng pamilyaridad kaysa palakpakan. Pagpili ng lalim kaysa distansya. At sa isang mundong nais pa rin siyang maging kakaiba, ang pagpiling iyon ay maaring ang pinakapambihirang bagay na nagawa niya. Ang Jensan ay hindi isang lokasyon, ito ay isang nabawing pagkakakilanlan hindi kailanman kailangan ng general. Santos City si Manny Pacquiao para ipaliwanag ang kanyang sarili. Iyan ang nagpapaiba rito sa lahat ng lugar na kanilang tinitirhan. Sa Jensan, walang humihiling sa kanya na bigyang katwiran ang nakaraan o ipahayag ang hinahara. Hindi nila siya itinuturing na isang kwento. Ang pagbabalik o isang bumagsak na kampiyon o isang figura sa politika. Hindi nila siya binabawasan sa mga tampok na pangyayari o pagkakamali. Naalala nila siya bilang isang batang maagang umalis, madalas bumalik, at hindi kailanman nagkunwaring mas malaki kaysa sa lugar na nagpalaki sa kanya. Para kay Pacquiao, ang pagbabalik dito sa edad na 40% #30 T7 ay hindi nostalgia. Ito ay pagkakahanay. Dinadala ng lungsod na ito ang kanyang pinagmulan ng walang paghuhusga. Naalala nito ang gutom ng walang kahihiyan. Naunawaan nito ang kaligtasan hindi bilang kabayanihan, kundi bilang nakagawian. Sa Jensan, ang pakikibaka ay sapat na pamilyar, kaya hindi kailangang gumanap ang tagumpay. Mahalaga iyon para sa isang lalaking gumugol ng mga dekada na binabantayan. Sinanay siya. Ang pandaigdigang buhay ni Pacquiao na umiiral sa ilalim na masusing pagsusuri. Bawat galaw ay sinusuri. Bawat salita ay sinusuri. Maging ang kanyang mga katahimikan ay binigyang kahulugan. Sa Jensan, pinapayagan ang katahimikan. Sapat na ang presensya. At ang pagbabagong iyon ay humuhubog sa pagkakakilanlan. Dito, hindi tinatanong si Pacquiao kung sino siya sa ring. Tinanong siya kung sino siya ngayon, nang walang kalakip na inaasahan. Isang amang naglalakad sa mga pamilyar na kalye. Isang kapitbahay na dumadalo sa mga ordinaryong pagtitipon. Isang lalaking tumatanda kasama ng mga taong nakakakilala sa kanya. Bago pa man maging dakila ay nagpapakomplikado sa lahat. Iyon ay nakabatay sa paraang hindi kailanman magiging kasikatan. Ang mga mandirigma ay madalas na nahihirapan. Pagkatapos ng pagreretiro, dahil tinatrato pa rin sila ng kanilang kapaligiran na parang mga tagapagtanghal, nanatili silang napapaligiran ng mga taong umaasa na lilitaw ang lumang bersyon. Ang Jensan ay ginagawa ang kabaligtaran. Binabawasan nito si Pacquiao sa mga mahahalagang bagay. Ipinaalala nito sa kanya na bago siya naging world champion, siya ay isang anak na nangangailangan ng pagkakataon. Bago siya naging simbolo, siya ay isang taong natutong magtiis. Ang pagbabalik dito ay hindi pagbabalik. Ito ay isang resolusyon. Ang relasyon ni Pacquiao sa Jensan ay palaging may katumbas. Ang lungsod ang nagbigay sa kanya ng gutom. Binigyan niya ito ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay humihinga sa paglipas ng panahon. Sa edad na 40% #30 T7, ang pag-asa ay hindi na kailangang maging malakas o nagbibigay inspirasyon. Kailangan itong maging matatag. Iyan ang kinakatawan ng pagbabalik. Na ito, wala siya rito para patunayan ang anuman. Nandito siya para manatiling naroroon. Ang
Magpalaki ng mga anak sa isang lugar na humubog sa kanyang mga pinahahalagahan kaysa sa kanyang imahe. Ang tumanda kung saan ang buhay ay hindi transaksyonal, kung saan hindi kailangan ng mga tao na maging kakaiba siya para mapabilang. Mas mahalaga iyon kaysa sa mga talakayan tungkol sa legacy. Dahil ang legacy, kapag hinubad, ay hindi ang naalala ng mundo. Ito ang namana ng iyong mga anak. At naunawaan na ngayon ni Pacquiao na ang pagiging nasa bahay ang humuhubog sa manang iyon ng higit pa sa anumang sinturon. Sa Gensan, ang konsepto ng tagumpay ay hindi abstra. Ito ay praktikal. Sinusukat ito sa mga hapunan ng pamilya, pinagsasaluhang responsibilidad, at pagpapatuloy. Ang desisyon ni Pacquiao na maging 40% #30 tipito dito ay hudyat ng isang tahimik na pagbabago sa prioridad mula sa pandaigdigang ugnayan tungo sa lokal na kahulugan. Ang pagbabagong iyon ay hindi dramatiko. Ito ay sinadya. At ang deliberasyon ay isang bagay na hindi laging kayang gawin ni Pacquiao. Sa simula ng kanyang karera, ang mga desisyon ay hinimok ng pangangailangan, lumaban o maglaho, gumalaw o tumigil, umalis o magutom, walang lugar para sa pagninilay-nilay. Ngayon, ang pagninilay-nilay ang tumutukoy sa kanya. Ang pagiging nasa Gensan ay nagbibigay daan sa kanya na maranasan ang oras ng iba. Ang mga araw ay hindi nahahati sa mga bloke ng pagsasanay. Ang mga linggo ay hindi mga countdown. Ang hinaharap ay hindi naka-schedule sa mga laban. Ang buhay ay nababawasan ng walang pagmamadali. Maaari itong maging nakakabagabag para sa isang taong gumugol na mga dekada sa kontroladong kaguluhan. Ngunit maaari rin itong maging nakapagpapagaling. Ang pagkakakilanlan ni Pacquiao ay hindi naisa. Hindi lamang siya isang mandirigmang naging ama. Isa siyang ama na minsang lumaban. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Dahil binabago nito kung paano niya nakikita ang kanyang sarili at kung paano niya gustong makita. Hindi siya hinihiling ng Gensan na gampanan ang pagiging ama sa paraang hinihingi ng mundo noon. Sa ring, pinapayagan siya nitong matutunan ito ng organiko. Ang magkamali ng walang kamera. Ang tumanda ng walang komentaryo. Iyan ay isang regalong ilang alamat lamang. Ang natatangga. Marami ang napipilitang tumanda sa publiko habang buhay na nagyayelo. Kumpara sa kanilang kasagsagan, pumili si Pacquiao ng ibang landas. Tumatanda siya kasama ang mga taong hindi siya sinusukat sa kung sino siya noon, ngunit tinatanggap kung sino siya. Ang pagtanggap na iyon ay makapangyarihan. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi lubos na nananatili ang mga tsismis tungkol sa pagbabalik. Bakit parang nag-aalangan ang mga anunsyo? Bakit lumambot ang kanyang tono? Dahil kapag natuklasan mong muli ang pagiging kabilang sa labas ng pagganap, ang pagbabalik sa pagganap ay naging opsyonal, hindi kinakailangan. Hindi binubura ng Gensan ang nakaraan ni Pacquiao. Binibigyang konteksto. Nito ito. Ipinaalala nito sa kanya na ang batang umalis upang labanan ang mundo ay palaging may balak na bumalik, hindi bilang isang kampiyon, kundi bilang isang lalaking nakaligtas sa pagiging kampiyon. Sa edad na 40% #30, tipito, ang intensyong iyon ay nauwi sa ganap na pag-ikot. At ang bilog na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang singsing kailanman, binabago na. Pagkaama ang kahulugan ng panganib, may panahon na ang panganib ang nagbigay. Kahulugan sa kahalagahan ni Manny Pacquiao. Ang panganib ay nangangahulugan ng pagpasok sa mas mabibigat na dibisyon. Ang panganib ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa mga kampiyon sa kanilang kasagsagan. Ang panganib ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa bilis, likas na ugali, at paniniwala laban sa luhika at laki. Ang panganib ay unang kaligtasan, at ang kadakilaan ay kalaunan. Ngunit ang pagiging ama ay muling isinusulat ang wika ng panganib. Sa edad na 40% #30, tipito, hindi na sinusukat ni Pacquiao ang panganib sa kung ano ang kaya niyang tiisin. Sinusukat niya ito sa kung ano ang kakaharapin ng iba kung pipiliin niyang mali. Ang pagbabagong iyon ay banayad, ngunit binago nito ang lahat. Noong bata pa si Pacquiao, ang panganib ay para lamang sa kanya. Ang kanyang katawan ang nagbayad ng halaga. Ang kanyang paggaling ang sumagot sa pinsala. Ang mga pagkatalo ay personal. Nakapaloob sa mga hangganan ng isang karera. Kahit ang takot, nang lumitaw ito, ay kayang pamahalaan, dahil hindi ito sumunod sa kanya pauwi. Ang pagiging ama ay nag-aalis ng paghihiwalay na iyon. Ang panganib ay hindi na nagtatapos sa huling kampana. Sinusundan ka nito sa mga umaga, sa mga pag-uusa. Sa hinaharap, hindi na ikaw ang nag-iisang mayakda. Binabago ng kamalayang iyon ang nararamdaman ng katapangan. Ang katapangan ay dating nangangahulugan ng paghakbang pasulong sa kabila ng panganib.
Ngayon, madalas itong nangangahulugan ng pag-atras sa kabila ng tukso. Ang pagbaligtad na iyon ay isang bagay na bihirang talakayin ng mga mandirigma sa publiko dahil parang pag-atras ito. Pero para sa mga nabuhay na sa dalawang buhay na ito, parang ebolusyon ito. Naunawaan ni Pacquiao na hindi kailangan ng kanyang mga anak ng patunay ng kanyang katapangan. Automatiko nila itong namamana. Ang kailangan nila ay presensya, pagkakapar-pareho, isang ama ng mga pagpili ay hindi na mangangailangan ng paliwanag sa ibang pagkakataon. Ang responsibilidad na iyon ay mas mabigat kaysa sa sinumang kalaban. Sa Gensan, ang pagiging ama ay hindi simboliko. Ito ay praktikal. Ito ay nakikita ng regular. Ito ay pagpapatuloy. Hindi ito pag-alis sa mga kampo ng ilang buwan. Ito ay pagpili na nakagawian kaysa sa adrenaline. Para sa isang lalaking nakakondisyon sa intensidad, ang pagpiling iyon ay hindi madali. Sinanay ng boxing si Pacquiao na tanggapin ang panganib bilang normal. Ang sakit ay impormasyon. Ang takot ay isang senyales upang sumulong, hindi lumayo. Ang kaisipang iyon ang bumuo ng kanyang alamat, ngunit hindi ito malinaw na isinasalin sa pagiging magulang. Ang pagiging ama ay nangangailangan ng pagpipigil kung saan ang boxing ay nagbibigay ng gantimpala sa impulso. Ang kontradiksyon na iyon ay nagtutulak ng pagninilay-nilay. Nakakita na si Pacquiao ng napakaraming mandirigma na bumalik sa paghabol ng isa pang sandali para lamang gumugol. Ang mga taon na nagpapaliwanag kung bakit ang sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa ibinigay nito. Nasaksihan niya ang mga pamilya na tinatanggap ang mga kahihinatnan na hindi nila kailanman sinangayunan. Nakita niya kung paano nawawala ang katapangan sa loob ng ring sa tahanan. Ang mga aral na iyon ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang mga ito ay tumatalas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga usapan tungkol sa pagbabalik loob kay Pacquiao ay tila maingat ngayon. Hindi pa bago-bago, mainga. Dahil ang bawat potensyal na gantimpala ay dapat timbangin laban sa pagiging permanente. Laban sa alaala. Laban sa kung ano ang maalala ng kanyang mga anak na pinili niya. Sa edad na 40%, #30, Tipito, alam ni Pacquiao na ang ring ay hindi na nag-aalok ng proporsyonal na kita. Mataas ang panganib, manipis ang margin, at ang kalamangan ay simboliko lamang. Ginagawang imposibleng balewalain ng pagiging ama ang matematikang iyon. Binabago rin nito ang pamana. Ang pamana ay dating nangangahulugang mga titulo, record at pagkilala. Ngayon ay nangangahulugan ito ng isang halimbawa. Nangangahulugan ito ng pagtuturo ng walang mga talumpati. Nangangahulugan ito ng pagpapakita na ang pag-alam kung kailan titigil ay hindi pagkabigo, kundi karunungan. Hindi siya kailanman makikilala ng mga anak ni Pacquiao bilang isang nagpupumiglas na mandirigma. Hindi nila kailanman mararamdaman ang gutom na nagtulak sa kanya palabas ng Gensan. Ang malalaman nila ay kung paano niya piniling mabuhay noong hindi na niya kailangang lumaban. Ang pagpiling iyon ang tutukoy sa kanya sa kanila ng higit pa kaysa sa anumang sinturon. Binago rin ng pagiging ama kung paano nararamdaman ang oras. Nararanasan ng mga mandirigma ang oras bilang pagmamadali, mga kampo, mga deadline, mga bintana ng pagbangon. Nararanasan ng mga magulang ang oras bilang akumulasyon. Maliliit na sandali na nadadagdagan. Mga sandaling hindi na maibabalik. Naunawaan na ngayon ni Pacquiao na walang laban ang makakapalit sa kawalan. Walang tagumpay ang makakapalit sa pagiging pare-pareho. Walang palakpakan ang makakapalit sa pagiging naroon. Ang realisasyong iyon ay hindi nagbubura sa mandirigma sa loob niya. Konteksto niya ito. Ang mandirigma ay nagiging isang kabanata, hindi ang buong libro. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagiging 40%, #30, Tipito sa Gensan. Inilalagay nito si Pacquiao sa isang kapaligiran kung saan ang pagiging ama ay hindi abstrakto o paggana. Ito ay nakikita. May pananagutan. Ibinabahagi. Nakakita siya ng komunidad hindi bilang isang simbolo, kundi bilang isang kalahok sa pang-araw-araw na buhay. Ang kakayahang makitang iyon ay nagpapatibay sa pagpipigil. Sa mga ayena, ang mga mandirigma ay pinoprotektahan ng ingay. Sa tahanan, ang mga pagpipilian ay mas matagal na umaalingaw-ngaw. Alam ni Pacquiao na kung pipiliin niyang lumaban muli, dapat niyang ipaliwanag ang pagpiling iyon hindi sa mga kritiko, kundi sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Nang walang kondisyon, ibang pamantayan iyon. At ang mga pamantayan ay humuhubog sa pag-ugali. Ang pagiging ama ay hindi nagpapahina kay Pacquiao. Ginagawa siyang tumpak. Nito, inaalis nito ang pangangailangang patunayan ang katapangan at pinapalitan ito ng
pangangailangang ipakita ito ng iba. Ang pinakamahirap na bahagi ng transisyon na iyon ay ang pagbitaw sa bersyon ng iyong sarili na ipinagdiriwang pa rin ng mundo. Pagpapakawala ng palakpakan bilang pagpapatunay. Pagpapakawala ng panganib bilang pagkakakilanlan. Tahimik na ginagawa iyon ni Pacquiao. Hindi niya tinatanggihan ang boxing. Binabago niya ito. Sa posisyon. Ang boxing ay magiging isang bagay na ginawa niya, hindi isang bagay na dapat niyang patuloy na gawin upang makaramdam ng pagiging kumpleto. Sa edad na 40%, #30, Pito, ang kalinisang iyon ay bihira. Karamihan sa mga mandirigma ay nahihirapan dahil hindi nila alam kung sino sila nang walang panganib. Natutuklasan ni Pacquiao kung sino siya nang higit pa rito. At ang pagtuklas na iyon ay patuloy. Ang pagiging ama ay hindi nagbibigay ng mga pangwakas na sago. Nagbibigay ito ng responsibilidad. Pinipilit ka nitong pumili ng may kamalayan na higit pa sa iyong sarili. Ang kamalayang iyon ang gumagabay ngayon kay Pacquiao ng higit pa sa likas na ugali. Maaring itanong pa rin ng mundo kung lalaban pa ba siya muli. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay nasagot na. Alam niya kung ano ang kanyang ipinaglalaban ngayon. At hindi ito isang singsing, pagtanda sa bahay, kapag ang pamana ay huminto sa pagganap at nagsisimulang mag-ayosiba ang pagtanda kapag ginagawa mo ito sa bahay. Para sa karamihan ng mga alamat, ang pagtanda ay nangyayari ng paunti-unti, mga silid sa hotel, malalayong lungsod, mga pansamantalang tahanan na pinili para sa kaginhawahan kaysa sa kahulugan. Ang oras ay lumilipas habang naglalakbay. Ang pagninilay ay napuputol. Ang distansya ay naging pananggalaban sa pagharap sa kung sino ka na. Ngayon, pinili ni Manny Pacquiao ang kabaligtaran. Sa pagtungo sa edad na 40%, #30, Pito sa Jensen, hinayaan niyang mangyari ang pagtanda ng buong linaw kung saan siya nagsimula hindi bilang isang palabas, kundi bilang isang pag-aayos. At ang pag-aayos para sa isang taong namuhay ng patuloy na gumagalaw ay isang radikal na kilos. Sa tahanan, ang pamana ay hindi gumagana. Ito ay nakaupo. Ito ay nagiging isang bagay na tahimik na dinadala ng iba sa halip na isang bagay na aktibo mong pinapanatili. Sa Jensen, ang mga tagumpay ni Pacquiao ay hindi pinagdedebatihan o niranggo. Ang mga ito ay ipinagpapalagay lamang. Hindi kailangan ng lungsod ng mga paalala sa kanyang ginawa. Masyadong abala ito sa panonood kung sino siya ngayon. Binabago ng pagkakaibang iyon ang pakiramdam ng panahon. Ang pagtanda sa tahanan ay nag-aalis ng paghahambing. Walang palaging pagsakit. Laban sa mga pangunahing taon, walang kahilingan na muling likhain ang bilis o intensidad. Mayroon lamang pagpapatuloy, ang pakiramdam na ang buhay ay natural na umuunlad sa halip na pinamamahalaan. Gumugol si Pacquiao ng mga dekada sa pamamahala ng perception. Maging ang pagpapakumbaba ay naging bahagi ng paggana. Sa tahanan, hindi kinakailangan ang pagpapakumbaba. Ito ay inaasahan. Ang katanyagan ay hindi nagtataas ng pang-araw-araw na responsibilidad. Ito ay natutunaw dito. Doon nagbabago ang pamana. Ang pamana, kapag hiwalay sa pagganap, ay nagiging mana. Ito ay nagiging mga halagang naipasa sa pamamagitan ng pag-ugali sa halip na mga salita. Ang mga anak ni Pacquiao, ang kanyang komunidad, maging ang mga nakababatang mandirigma sa paligid niya ay natututo mula sa mga bagay na pinili niyang huwag gawin gaya ng dati niyang ginagawa. Ang hindi paghabol sa atensyon ay nagtuturo ng pagtitimpi. Ang hindi paghabol sa kaugnayan ay nagtuturo ng tiwala sa sarili. Ang hindi pagtakbo mula sa nakaraan ay nagtuturo ng pagkakasundo. Ang Jensen ay nagpapahintulot kay Pacquiao na tumanda ng hindi binubura ang kanyang sarili. Maraming mandirigma ang umiiwas sa tahanan dahil pinapaalala nito sa kanila kung sino sila bago pa man maging komplikado ang lahat ng tagumpay. Niyakap ito ni Pacquiao dahil pinapaalala nito sa kanya na ang tagumpay ay hindi nagpabago sa kanyang kaibuturan, pinalakas lamang nito. Ito, ang pagtanda dito ay hindi pagbagsak. Ito ay integrasyon. Ang mandirigma, ang ama, ang anak ng lungsod, sila ay nabubuhay ng walang hierarkiya. Walang papel na nangingibabaw. Walang papel na humihiling na mawala ang iba. Bihira ang balanseng iyon. At sinasagot nito ang isang tanong na hindi kailanman naresolba na maraming alamat. Ano pa nga ba ang matitira kapag tumigil na ang mundo sa paghingi ng higit pa? Ang natitira, sa kaso ni Pacquiao, ay ang pagiging matatag. Hindi niya kailangan ng distansya mula sa kanyang nakaraan dahil hindi na niya ito kinatatakutan. Ang gutom, ang kahirapan, ang desperasyon, hindi ang mga ito ay mga sugat na dapat takasan. Ang mga ito ay mga kabanata na nagbibigay kahulugan sa presensya. Binago rin ang pagtanda sa tahanan
kung paano nakilala ang mga pagkakamali. Pinalalaki ng buhay publiko ang mga pagkakamali. Inilalarawan ng buhay tahanan ang mga ito. Sa konteksto, naalala ng mga tao ang buong pagkatao, hindi ang mga nakahiwalay na sandali. Ginagawa nitong mas madali ang pagpapatawad, at hindi kailangan ang ego. Hindi na. Kinakailangang kontrolin ni Pacquiao ang kanyang sarili. Ang kalagayang iyon ay muling humuhubog sa pamana ng higit pa sa anumang rematch na magagawa. Pinagdedebatehan pa rin ng mundo ang kanyang lugar sa kasaysayan ng boxing. Sa tahanan, ang kasaysayan ay naayos na. Walang argumento na dapat manalo. Walang reputasyon na dapat ipagtanggol. Ang kapayapaang iyon ay nagpapahintulot kay Pacquiao na umiral ng walang pagmamadali. Minsan siyang iniligtas ng pagmamadali. Ngayon, gugulo lamang ito sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang usapang pagbabalik ay tila lalong lumalayo sa katotohanan. Hindi impossible, ngunit hindi mahalaga. Ang muling pakikipaglaban ay mangangailangan ng pag-alis. Sa kapaligirang sa wakas ay nagpapahintulot sa kanya na maging buo. Mangangailangan ito ng pagbabalik sa pagkakawatak-watak, sa mga hiram na espasyo, sa mga buhay na nabubuhay. Ayon sa schedule, nag-aalok ang Jensen ng isang bagay na hindi kailanman kayang gawin ng boxing, ang pagiging permanente. Ang pagtanda sa isang lugar na alam ang iyong buong kwento ay nag-alis ng pangangailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Iyan ang tunay na ginhawa para sa isang taong ang buhay ay dating walang tigil na paliwanag. Ang pamana ni Pacquiao ay hindi na nangangailangan ng pagpapalawa. Kailangan nito ng pangangasiwa. Ang pagiging nasa tahanan ay nagbibigay daan sa kanya upang bantayan ito ng tahimik sa pamamagitan ng pamumuhay sa paraang hindi sumasalungat dito. Maaring iyon ang pinakamahirap na disiplina na kanyang isinagawa. Dahil nangangahulugan ito ng paglaban sa tukso ng walang palakpakan, pagpili ng katahimikan ng walang pagpapatunay, pagpapahintulo sa memorya na tumigas sa halip na panatilihin itong aktibo. Ang pagtanda sa bahay ay nagtuturo rin ng ibang uri ng pasensya. Hindi ang pasensya ng paghihintay ng pagkakataon, kundi ang pasensya ng pagpapahintulot sa buhay na dumating ng hindi ito pinipilit. Ang unang pasensya ni Pacquiao ay taktikal. Ang pasensyang ito ay existential. Tinatanggap nito na hindi lahat ng yugto ay nangangailangan ng pagsisika. Ang ilang yugto ay nangangailangan ng tiwala. Magtiwala na ang nagawa ay sapat na. Magtiwala na kung sino ka ay sapat na. Magtiwala na ang pamana ay nabubuhay ng walang pagpapanatili. Pinapalakas ang Jensen ang tiwalang iyon araw-araw. Hindi hinihiling sa kanya ng mga tao na balikan ang kanyang mga laban. Hinihiling nila sa kanya na dumalo, lumahok at mapabilang. Ang mga kahilingang iyon ay may batayan, hindi mapang-aki. Nagbibigay ang mga ito ng walang hinihinging kapalit. Kaya naman mahalaga ang karawang ito ng higit pa sa simbolismo. Ang pagiging 40% #30 tip ito sa kanyang tahanan ay nagmamarka ng pagbabago mula sa palabas na tagumpay tungo sa panloob na pagpapatuloy. Mula sa pagpapalawak patungo sa pagkapatatag. Mula sa pagbuo ng alamat patungo sa pamumuhay ng pamana. Hindi lumalayo. Si Pacquiao sa kasaysayan. Papasok siya rito sa sarili niyang mga pamamaraan. At maaring iyon ang pinakakumpletong anyo ng kadakilaan na pinahihintulutan ng sport, pagtanda ng hindi kailangang manatiling alamat may sandali sa bawat dakilang buhay na ang tagumpay ay napapalitan ng kahulugan. Hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi unti-unti, parang alon na humuhupa ng walang pahintulo. Narating na ni Manny Pacquiao ang sandaling iyon. Ang pagiging 40% #30 tip ito sa General Santos City ay hindi isang pangyayari para sa mga headline. Ito ay isang senyals. Isang tahimik na pagkilala na ang buhay ay hindi na nangangailangan ng paggalaw upang makaramdam ng layunin. Ang pagkakakilanlang iyon ay hindi na nakasalalay sa paggana. Sa halos buong buhay niya, sumulong si Pacquiao dahil kailangan niya. Ang kahirapan ang nagtulak sa kanya. Ang pagkakataon ang humila sa kanya. Pinalibutan siya ng inaasahan. Bawat hakbang ay hinihimok ng pangangailangan o demand. Ngayon, ang paggalaw ay opsyonal. Iyan ang luho na ilang mandirigma lamang ang nakakami. Ang pagtanda ng hindi kinakailangang manatiling isang alamat ay nangangailangan ng isang bagay na bihirang itinuturo ng boxing, pagsuko. Hindi pagsuko sa kahinaan, hindi pagsuko sa kabuuan. Pagtanggap na ang gutom na dating nagpapalakas ng kaligtasan ay hindi na kailangang mangibabaw sa pag-iral. Ang pagpili ni Pacquiao na tumanda sa bahay ay sumasalamin sa pagsukong iyon. Wala siyang dapat patunayan sa lungsod na nagpalaki sa kanya. Walang dapat bigyang katwiran sa mundong dating humihingi ng lahat. Ang kanyang
Buhay ay umabot na sa punto kung saan ang kahulugan ay hindi nagmumula sa paglawa, kundi sa presensya bilang isang ama, presensya bilang isang anak ng Jensan, presensya bilang isang lalaking hindi na napagkakamalan ang panganib sa layunin. Hindi nito binabawasan ang kanyang nakaraan. Kinukumpleto nito ito. Madalas na nahihirapan ang mga alamat dahil tinatanggihan silang hayaang magpahinga ng mundo. Patuloy nitong hinihiling sa kanila na maging pambihira, kahit matagal nang naihatid ang pambihira. Ang pressure na iyon ay nakakulong sa marami sa mga siklo ng pagbabalik, panghihinayang at pagbabago. Nilabanan ni Pacquiao ang patibong na iyon, hindi sa pamamagitan ng mga deklarasyon, kundi sa pamamagitan ng lokasyon, sa pamamagitan ng pagpili na mapunta kung saan ang paggana ay hindi mahalaga, kung saan siya ay pinahahalagahan hindi para sa kanyang ginawa, kundi para sa kung sino pa rin siya. Ang pagpiling iyon ay mas epektibong pinoprotektahan ang kanyang pamana kaysa sa anumang maingat na pinamamahalaang pagbabalik. Dahil lang, pamana, kapag iniwan, ay humihinga. Ito ay natural na nananatili sa alaala. Nawawalan ito ng disertasyon. Ito ay nagiging matatag sa halip na reaktibo. Hindi na kailangang kamahalaan ni Pacquiao kung paano siya naalala, dahil ang alaala ay lumampas na sa debate. Sa edad na 40%, #30, Tipito, ang kanyang kwento ay hindi nangangailangan ng mga bagong kabanata. Upang maging kumpleto, kailangan nito ng espasyo. Espasyo na muling isalaysay ng walang pagmamadali. Espasyo na minana sa halip na ipagtanggol. Espasyo para mamuhay ng normal, nang walang kontradiksyon. Ang pagtanda sa tahanan ay nagbibigay daan sa espasyong iyon. Ang mga anak ni Pacquiao ay lalaki na hindi nakakakita ng isang lalaking humahabol sa kaugnayan, kundi isang lalaking pumipili ng pagiging pare-pareho. Mauunawaan nila ang kadakilaan hindi bilang pangingibabaw, kundi bilang balanse. Hindi bilang ingay, kundi bilang pagpipigil. Ang aral na iyon ay hindi nakikita upang itampok ang mga real, ngunit napakahalaga sa totoong buhay. Maaari pa rin siyang tawagin ng mundo na isang alamat. Hindi kailangan ng Jensan ang titulo. Pansamantala lamang ang mga titulo. Ang pagiging kabilang ay hindi. At sa pagpili ng pagiging kabilang, muling binibigyang kahulugan ni Pacquiao kung ano ang hitsura ng tagumpay pagkatapos ng kadakilaan. Ipinapakita niya na ang pangwakas na tagumpay ay hindi ang kaligtasan, hindi ang pamana, hindi ang pagtubos. Ito ay pagkakahanay. Pagkakahanay sa pagitan ng kung sino ka noon, kung sino ka ngayon, at kung sino ang pipiliin mong maging kapag walang nakakakita. Ang pagkakahanay na iyon ay hindi maaring makuha sa loob ng isang ring. Maaari lamang itong mabuhay sa edad na 40%, #30, Tipito, hindi na oras. Ang pakikipaglaban si Manny Pacquiao. Sumasabay siya rito. Tinatanggap ang bilis nito. Hinahayaan ang mga pagbabago nito. Naggitiwala na ang natitira ay sapat na. At marahil yon ang pinakamakapangyarihang imahe ng kanyang buhay. Hindi isang knockout, hindi isang sinturon, hindi isang ingay mula sa isang pulutong, kundi isang lalaking nakatayo sa lugar na humubog sa kanya, sa wakas ay nanatili. Mula sa world champion hanggang sa maging katutubong ama, ang paglalakbay ay hindi siya pinalaki. Bumalik siya nito. At sa pagbabalik na iyon, isang bihirang bagay ang nangyari, isang alamat ang naging buo. Hindi dahil tumigil siya sa pagiging kambihira, kundi dahil hindi na niya kailangang maging. Iyon ang wakas na bihirang ibinibigay ng boxing sa mga bayani nito. Ngunit ito ang wakas na pinili ni Manny Pacquiao.